Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programang Karambola sa DWIZ. Balik tayo, Karambola, sa Aliw 23, DWIZ 882. Kasama natin, paring Jonathan De La Cruz at si paring Joel, the Enabler. Laksama na. Sabi ni Click Click, Sir Joel, Enabler ka pala. Yari ka sa ICC. Yan daw po, ang kita ng PLDT, kahapon nire-report natin to, ayon sa World Bank, 205 billion in revenue noong 2022. Ang Globe, 175 billion, pare. Far third. Ang dito, wala, hindi nag-placing. Far third, Converge. At 34 billion. Mantakin mo naman yung duopoly po. Okay. And what did we get for all of this? What? Tayo po ang pinakamahal na broadband. Tayo din ang pinakamahina ang signal. Tayo rin ang pinakamababa ang penetration. 33% ng household. Yeah. Saan sila magaling itong telco? Ito, I'll just give Sa business. Sa marketing, bro. Ako, example lang. Hindi ko nasasabihin yung telco, pero datalawa lang naman yun. Akin yung high-end, yung gamit ko na. Pinaka-high-end. Sa bahay. Pinakamahal. Mantakin mo, pinadalan ako nung isang araw lang ng binibentahan ako ng, may high-end, definitely alam nila na meron akong connection. Okay. Binibentahan ako ng prepaid home wifi. Prepaid. On sale. Meron ka ng connection, Ba't may connection na ako? Ba't ba ako pinapadalan to, bro? Hindi kasi, additional na ano. Tapos, hinihinaan nilang yung signal ngayon para yung sinasabi nila, Atty. Larry, pupunta ka sa kabilang kwarto, wala na. Tapos, yung pala, dahil meron silang ganitong promo. Para ang ano kasi ngayon, ang mga tao, para i-augment mo yung high-end mo. humahanap na redundancy. Okay. Kasi kung yung iyong fiber optic Ay hindi umubra. Rely ka ngayon sa signal. Oo. So, meron kang backup. Kasi Nakanila rin. Touchscreen. Dalawa ka. Meron kang linyang koneksyon. Madalas kasi wala. Hindi gumagana yung linya. Meron kang backup ngayon na Wi-Fi na signal. Okay? Ganyan po nila tayo dinadali. That's what I mean, Barry. Ang ating cost dito ng ating broadband, 4 times nung presyo sa Malaysia. Okay? At Vietnam, pare, 4 times ang ating presyo ng broadband dito versus those in Malaysia and Vietnam. And on the average, the entire ASEAN, yung atin, ito, kumbaga, Consuelo de Bobo na, doble na lang. Yung ating presyo po ng broadband dito, doble ng presyo sa ibang bayan ng ASEAN. Entire ASEAN. Napakasarap. So, ano daw, maski yung mobile na sinasabi mo, pare, ang baba daw ng penetration na. Oo, kasi they're concentrating just on the urban or urbanizing areas. Precisely. Sa rural, wala na yan. So, sino ang tinatamaan dito? Yung po mga area na madalas ang disaster. Yan. Wala silang connectivity sa broadband. Yung mga magsasaka, mga nagtatanim, nag-aalaga ng baboy, kailangan nila ng broadband to get information. Wala sila niyan. Yung po nagbebenta sa e-commerce, wala rin yun. Patay sila dyan. Yung mga unbanked area, yung mga area po na walang bangko, kasi ang sabi ng Central Bank, nung buhay pa si Governor, Espenelia. Nesting. Nag-press conference siya. So, siya nag-ano ng digital digital banking po ang kanya talagang obsession. Kasi sabi niya, yan ang kailangan ng mga Pilipino para umunlad.
Siya nagsimula niyan. Talaga po na-penetrate niya yan. Tinanong ko siya, Governor, okay nga yung gusto mo eh. Maraming unbanked regions or areas na mararating na ba finally ng e-banking. Sabi ko, kumusta naman po yung assessment nyo ng ating internet? Kaya bang abutin niya mga lugar na yan? Ang sagot niya, pare, mabuti nang iset up ko na yung sistema. Tapos maghintay tayo ng mabilis na internet. At least, pag dumating yung mabilis na internet, Naka-set up na. nakaset up na Set tayo. up ka na. Hanggang ngayon po, namatay na yung tao. Yung kanyang pangarap na dumating yung araw na mabilis na ang ating internet. At Ika nga, kinamatayan na niya. kinamatay. Hindi, pero, Kawawa naman si Governor Esting. But- Yung kanyang pangarap din hindi niya nakitang. but to the credit of Nesting, of Governor Espinilla, at least sinet up niya. No. Nakaset up Nakaset nga. up Eh, yung, pero it doesn't work because walang sila, internet. the regulatory framework, all the development activities, etc., which is what is lacking in so far as trade and industry is concerned. Ayan. Kasi, nandito na, papasok yung mga investment. Oo. Wala ka naman. You are not ready to accept. You are not ready to accept these investments. Hindi kagaya ng Vietnam. Alam mo ba sa Vietnam, I just got No. word yesterday. They have a program for the development of one of their natural gas projects. Meron sila. Meron sila sa Vietnam. It's a big natural gas project, etc. Ang kasama nila dapat doon Mitsui. Sabi ng Mitsui, is it possible, Mr. Prime Minister, na ito ayusin natin ito? Just tweak this for the next 5 years lang so that we can come in and invest in this particular project. Wala silang diniman na tanggalin ang restrictive Yan, wala. constitution nyo. Hindi, Wala. sinabi Walang niya, ganun, ha? just give us 5 years so that we can work this out. So that, yung financials kasi, siyempre, ang hirap maglagak ng pera, pare. No. Work out. Napakalaki kasing niyan eh. Venture. Venture. Yung pera hindi ganong problema dyan eh. Yung para ma-organize mo yan. I-organize mo eh. Sabi ng Prime Minister, I'm now directing in front of this discussion. Nandun doon yung president ng Mitsui. Okay. Sabi niya, I'm now directing the Minister of Trade and Industry to do this. Panay. Diretso. Diretso. Oh. So, tuloy-tuloy na yun. Minister of Trade and Industry ka, gagawa ka ng agenda, action plan. Hindi, kailangan po yun. Kailangan naman ng konting publicity si paring Jonat naman eh. Action plan. Action I'm plan. thinking about it. Poster ng ng presyo. Yan. Ayun. Menu. Mr. President, ito lang ang ginagawa namin. Meron kami menu. Meron kaming poster. Okay. Grabe. Yan daw po ang That harks back dati si FBR, si dating presidente FM? Ganyan. I hereby direct. Di ba, nandun yung mga cabinet niya. At dapat magawa yun within, I suppose, a certain period talaga. Ganyan nangyari kay Jeronimo Velasco. Di ba, he had to organize the entire energy development plan and the Ministry of Energy. Oo. Yun yung organization ng energy. Binuwag yan nung panahon ni Cory dahil suspected nila na crony itong si Velasco. Ngayon, binalik ulit. Pero nabuwag na. Tapos meron nga yung Department of Energy. Pero nasaan yung mga technical people noon? Well, at that time, it behooved you siguro to hire the best of the best, brightest sa staff mo. Kung hindi, you have delivery. Yan daw po nangyayari sa atin sa internet, sabi ng World Bank. Dahil sa wala namang ginagawa ang gobyerno, pagdating dito, NTC, kayo yun. Means NTC. Pag sinabing gobyerno, National pagdating sa Telecommunications. internet, wala namang ginagawa in action, kayo yun. NTC at saka DICT. DIC. Eto pa pare, kasi daw, ang problema dyan, sa duopoly na yan, walang competition. PCC, kayo yan. Philippine, ano to? Competition Commission. Competition Commission. Ang ganda pa naman ng pangalan nyo. Competition Commission. Okay? Wag lang si Ang tawag po, panatan ang nyo. salitang sinabi ng World Bank, pare, medyo masakit eh. In action.
Yan. May In action daw ang nangyayari sa atin May dito. pagka-diplomatic pa yun. Sa in action. Diplomatic pa. Medyo diplomatic. Diplomatic. Ang binabanatan Kasi marami sanhiyang in action eh. Maaring tamad. tamad. Hindi mo O hindi naintindihan. alam ang ginagawa. Yan. Or binabayaran ka para walang gawin. Mag-parking ka. Naku. At parking. Sarap Tirayan naman mo nun. yan. Ganun. Parking? Ipa-parking mo yan. Parang sa Lasal, mahirap ang parking. Parking doon. Si JJ, ang kaya lang ninyo sa PCC, si JJ Atencio. Si Jay. Mumultahan niyo yung ano eh. Yung kwan. Dito naman sa NTC, ang kaya niyo na lang. Oh. SMNI. Ano ba? Ayan, ano ba? Yan, in action lang yan. Yung In action, pare. Simple. Sa akin, kung ako ang NTC, magre-resign ako eh. Napasakit yung sinabi. Wala kayong ginagawa. Wala kayong ginagawa dyan. Oo. Baka naman look, ang PCC binabasa ko, ang kanilang trabaho is enhance public welfare to free fair market competition by prohibiting anti-competitive agreements, abuses of dominant position, anti-competitive mergers and acquisitions. Baka naman mahirap kasi i-prove yan, yung mga ganyan. Mahirap i-prove. Enabler. Enabler talaga. Sinasabi ko lang, diba? Mahirap patunayan yung mga ganyan. Hindi, yung Grab na lang eh. Yung Grab. Hindi ba ano yun? Hindi ba monopoly yan? Monopoly yan. Bakit natin ini-encourage ang monopoly? Dahil ba kaya mag-press conference sa Malacanang yan? Ano ba? Ganun ba yun? Hindi ba? Hindi, mali. Nasaan na yung 500,000 jobs na sinasabi ng... Ang matindi rito, ang presidente mismo, laging sinasabi dyan, digitalization. Okay? Yan daw ang pag-asa natin. Kasi nga naman, e-commerce. Yung mga government agency para maging efficient kayo. Go digital. You talk to each other. Ayan, digital. You Puro don't digital. Yan po ang direksyon. Ang vision na binibigay sa atin. Nangyayari ba yun, parin Jonat? Ito. Kasasabi lang ng World Bank, ang dami raw barriers dito sa atin. Okay? Unang-una, yung foreign investment, binukas nga yung Public Services Act na theoretically, on paper, pwede nang pumasok ang foreign. 100% sa telco. Mangyayari ba yan? Mangyayari yan. Hindi po. Why? Because of the attitude of the duopoly. Yan ang punto ng World Bank. Kumbaga, yan duopoly na yan, kontrolado na ang regulatory framework. Okay? Yan ang sinasabi ng World Bank. Regulatory capture na rin sila. Okay? Ang example dito, nag-attempt yung Telstra with San Miguel, pumasok. Paano binara yan? Tinakot lang sila. Puro legal cases ang aabutin nyo. Di ba? Makakapag-operate ba kayo kung puro legal cases ang inabot nyo? Hindi po. So, yan yung mga barriers na sinasabi ng World Bank. Kumbaga, na-control na rin ng duopoly yung ating policies and rules and regulations at saka yung regulatory agency, which means the NTC. May naririnig ka ba sa NTC tungkol sa problema natin sa internet? Wala, tahimik nga eh. Walang Madalas sila magsalita tungkol sa SMNI. Hindi ba? Tungkol dito sa duopoly, kailangan na raw ng reforms. Baka naman kargado yun. Wag, alisin mo na yung baka. Sigurado na yan. Diba? Pucha. Kasi daw ang reforms, mahirap gawin because of the control of the duopoly over the policies, over regulatory, tawag nito, environment. Meanwhile, tayo naman mga customer, hindi naman nila, alam nila na hindi tayo magrarally dyan sa harap ng Plaza Miranda or di ba? Hindi tayo. Hindi tayo ating gagawin yun. So, okay sa kanila. Lahat ng tao apektado ng broadband, pare. Dito sa Carambola, kanina lang po, hindi kami makahanap na signal. Nandito na kami, taas-taas na namin. Meron kaming, nandito kami sa ilang floor ba to? 20th floor.
penthouse ng aming building, hindi kami makahanap ng signal eh. So lahat tayo apektado niyan. E di lalo na yung mga nagtitinda sa e-commerce ng kung ano-ano lang, nagtitinda ng leche flan. Gusto mag-expand. Masarap yung maganda leche. buhay, maganda. Meron kang produkto. Nandun siya sa Pasig. Gusto niya Metro. Kailangan internet, delivery system. Yan na po uso ngayon. Ang sinasabi nga ng mga urban planners, darating yung araw, yung mall, pang-display na lang. Ang mga actual sales, mangyayari sa internet. Pan-display na lang yan. Maski nga pagkain, delivery system ngayon. Okay? Ang nangyayari na lang ngayon, ang nagkakaroon ng internet, yung mga monopoly. Kagaya niyan. Para hindi na kayo maghihirap tungkol sa delivery ng food ninyo. So, Grab Food, meron kami. Kung hindi kayo mahirap ang kumuha ng grocery, meron din kami, Grab Grocery. Grab na lang ng Grab. Sila na lang ang delivery. Ayun. Kasi kaya na nila lang. Bakit sila ba? Nakatutok ba sa kanila yung satellite feed ng internet? Sobra naman yung mga nyo. Kasi enabler. Saka pag tapos yung mga yan, pag umattend ng media forum, no hard question. Please. Nagagalit ulit si Sir Tony Lopez. Bakit meron gano'n? No hard question. No hard questions. Kasi baka tanungin mo tungkol sa monopoly. Mahirap nga naman. Yung mga comment po dito, sobra naman tayo. Tayo mga hampas lupa, gusto nyo pa umangat. Pag umangat tayo, di kawawa yung mga oligarchs. Very sarcastic yung mga comment dito. By the way, tama. Ito sinasabi ni Lemuel Ano sabi? Huwag daw tayo masyadong ganyan naman kasi yung mga oligarchs, yung mga multi-billion, marginalized sector yan. Ayun! Sabi ni Lemuel. Kokonti. Marginalized daw sila. Kokonti lang. Lemuel, ikaw, Lemuel, huwag ka mag-live. Pero palaki ng palaki ang kanilang kayamanan. Pinag-uusapan na rin natin ng mga oligarchs para hindi ko na batiin isa-isa, no? Congratulations sa inyo sa mga pagkapanalo nyo sa 20th Quill Awards kagabi. Ayan, ang dami nila. Andito lahat. Sabi, Sino ba yan? Lahat sila. Sino? Because ang Quill Awards po, nire-recognize yung kanilang corporate social responsibility. Quill. Quill. Meaning the quilting. Hindi, Quill. Yung ayos panulat. Yun ang tawag na Quill Awards. So, yung kanilang mga public relations, communication. Binenta. So they're giving awards to themselves. Yeah. Pero meron In effect. may independent body ko na judges, jurors. Mikuno Teka, nag-juror na yata ako dati. Nung ako dyan. Yeah. But congratulations sa inyo lahat. Para bang yung mga press association nagbibigay ng award sa sarili nilang members. Buti pa sa basketball Pwede mong kung sino yung nag-champion, sino most valuable player, sino more assist. May numero, may statistics. Ito wala statistics. Para sana naman. Ito suggestion ko lang naman. No. Maghanap kayo ng ibang enabler. Huwag yung sarili niyo. Mahihiya kayo. Sigurado, ang dami kong press release niya pagbukas ko ng laptop mamaya. Ito, tapos mamaya, mga bihis sila, tumatanggap ng award. Ganun ba? Ngayon. Pati yung mga maikling Amerikano, ang dami na kong award, by the way, Mega World, sila naman, niloloko lang nila yung sarili nila Tingin nila, may epekto ba sa image nila sa public yan? Nagbibigay sila ng award sa sarili nila. Sa mata po ng publiko, walang hiya pa rin kayo. Kasi, unang-una, iniisahan nyo kami. Nag-pre-present kayo. So, nakuha nyo na yung float ng mga pera namin. Tapos, after so many years, hindi pa tapos yung struktura, ayaw po nyo ibigay yung mga titulo. So, ano yan? Sino yan? Grabe. Di ba? Ang dami yung ganun. Eto po. Standing na nakatulong sila sa nation building? Wala yun. Wala. Sinimulan na raw ang investigasyon ng Committee on Public Order dyan sa Senate. At saka dalawang committee, ano ba isa? Committee on Social Welfare. Yan. Yun daw pong nawawalang pera sa ayuda. Ang tawag dyan, ayuda scam. Lalong-lalo na yung mga pinamimigay dapat sa Mindanao.
Victimized daw po, halimbawa, may mga nakausap siyang tao mismo na victimized dyan sa Davao del Norte at Davao de Oro na biktima ng ayuda scam. Yung 5,000. 5,000 nga ba ayuda, pare? Meron ganon. Meron 5,000, ang umaabot na lang 1,000, 20%. Wow. Laki naman ng kaltas noon. Madikit sa Laki naman ng kaltas Ano man yun? noon. 1,000. Pwedeng kaltasan mo na lang ng 10%. Eh di 4,500. Pero 1,000 na lang yung matatanggap. Laki naman ng kaltas. Huwag ko kayo mag-concentrate dun sa natatanggap lang. Sana pag yung principle of ayuda, the ayuda system itself, is it working? Yan. Is there something that we can get out of the studies in other countries? Kasi dun sa Brazil at saka Mexico, kung nasaan yung Tinigil na porpoise, nila yan. tinigil na nila yan. Unsustainable. Yun ang kinopyahan natin. Na wala naman daw nangyayari. Wala naman Hindi naman daw nakakaahon. angat. Hindi naman nakakaangat yung mga tao at lahat. Hindi yung may nakadikit. Alam na ho natin yun. You don't have to go to Davao del Norte na makikita nyo na may mga dumidikit. Dito lang sa paligid, meron na eh. Pero hindi pare, ang sistema daw doon, hindi yung ibibigay sa'yo, 1,000 eh, hindi. Ganito raw, bibigyan ka ng 5,000. Papipirmahin ka. Papipirmahin ka muna 5,000. Pagkatapos, pag layo-layo ka na, ihahatakin ka. Ha? Tapos kukunin yung 4,000. So 1,000 na lang. So hold up. Hold up ito. Hold up system to. Hindi dumidikit sa kamay, pare. Inaagaw. 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 Grabe, Oo. bullying na yun, pare. Pucha. Magkakaroon daw ng investigasyon yan. Ewan ko kung sino ang mga patatawag nila rito. DSWD? Ano ba? Sino ba? Local? Pwede bang investigayin ninyo yung mga mas malalaking mga hino-hold up? Aha. Yung mga hindi nagbibigay ng titulo? Nakakuha na ng pera sa mga condominium units? Ano ibig sabihin? Yung mga, ang dami niya, ang daming nagreklamo sa Department of Justice na ganyan. Maski dun sa, ano yung HUD-C ba yun? Ano yun? Disud. 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 Yun, pare. Marami po bumili ng kondo. Lalong-lalo na yung mga kababayan nating OFW. Pinaghirapan nila yan. Naghulog, nagtyagang naghulog. Buwan-buwan naghuhulog ng kondo. Yung kanilang title, condo title, hanggang ngayon di pa nakukuha. Hindi nakukuha. Paano yan? Paano naman yan? Yung iba nagdo-double sale. Hindi ka lang nakapaghulog ng 2 buwan. Cancel ka, forfeited. Forfeited. Ang lupit naman nun. Grabe ang ginagawa. Wala kang chance. Grabe. Para din pala insurance yan. Ganyan. Ang mga racket. Yan ang dapat na tinitignan ng DSUD. Disod, yan. Kontrolado, hindi nagbibigay ng titulo. Wala naman sila enabler kaya. Malaking enabler na yun. Giant enabler. Giant Enabler yun. yun. Naku po. Hindi natin kaya power. Hindi natin kaya Kambuhala yung enabler. hindi ka gaya nito. Ito si Willie, text ng text. Ano sabi? Bata mo. Willie Horado. Shout out daw. Willie, hindi kami nagsya-shout out kung warang Giradeli. Naman eh, alam mo yan. Ano ba yung shoutout Ano sina-shout out mo? Ano isa shoutout namin? Padala ka ng Giraldelli. Wala ka naman. Nasa Pilipinas ka, magpapa-shout out ka. Wala ka naman dala-dalang tsokolate. Yung mga nagbabanggit dito tungkol sa helicopter, pagbigyan nyo naman, presidente yun eh. Ba't hindi siya pwedeng gumamit ng helicopter? Ano ba? Napakababa naman ang tingin nyo sa Pilipinas. Okay? Meron bang ano pa ba, no? Meron alam nagpe-question mo na, nun eh. Nakakainis din. Ibig sabihin, yung mga executive, yung mga oligarchs, pwede mag-helicopter. Si Presidente, hindi. Ano ba yan? Kaya nga may helicopter yan eh. Ano ba kayo? Don't be stupid. Ako, nakuha ko yung punto ng Presidente. Noong nag-congratulate siya sa bagong halal na Taiwan is president. president. Hindi raw niya ini-endorso ang independence ng Taiwan. Napakalayo naman ng inyong kuha.
ano lang daw yan, common courtesy. Yes. Napakasimple nga naman. No? Yun na sinabi natin dito sa Karambola noon pa. Maski nga presidente na elect na Rotary Club, kinukongratulate yan eh. Okay? Maski nga, Ito pa, presidente ng Sidewalk Vendors Association. Pag nahalal niya, kinukongratulate yan. Congratulations. Common courtesy yan. Di ba? Tapos sasabihin nyo, i-relate nyo sa One China policy. China policy. Endorsing independent. Hindi, nag-overreact din kasi yung Chinese foreign ministry. Actually, nag-overreact talaga Nag-overreact sila. Ang nangyari kasi dyan, timing din eh. Kasi sabi, naglabas ka kagad, hindi mo naman hinihintay yung DFA. Break time na raw. Break time na 9:32 ng umaga. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programang Karambola sa DWIZ. Balik tayo, Karambola sa Aliw 23, DWIZ 882, January 24, 2024. Okay, kasama natin si Joel Lacsamana, ako si Conrad Banal. Si paring Jonathan de la Cruz ay merong Kailangan daw mission. sa BGC, makikipagkita sa mga maikling Amerikana. Hindi naman, may iba siyang ka-meeting. Yan. Pero ito may balita, maring Kondo. Meron tayong Pilipina, di ba? In trouble ngayon sa Japan. Inaresto Murder. siya ng mga pulis dun sa Japan. Murder daw ng Japanese couple. Suspected at abandoning the bodies of Norihiro and Kimi Takahashi. Okay. Na natagpuan itong couple na to na nasaksak. Ewan ko sa bahay ba nila? Stab wounds. Stab wounds. Sa bahay. Ngayon itong Department of Migrant Workers, in-announce nila na mag-extend sila ng legal at other necessary assistance dito sa kay Hazel Ann Morales. Kaya po suspect, yung Pilipina na yan, ayon sa pulis sa Tokyo, dahil daw may CCTV camera within the vicinity of the house of the Japanese couple. Yung pong may mga CCTV at doon malapit, yung CCTV malapit doon sa bahay ng mga Hapon, yung mag-asawang Hapon. Nakita itong 30-year-old na Filipina. Nakita doon sa CCTV noong araw mismo na hinihila na ang kanilang assessment namatay yung mga Hapon. Ito daw si Morales parang reportedly girlfriend po siya nung anak nung mga namatay na Hapon. Oo. Yun lang Girlfriend yung siya, yun. Sabi po, pero sabi daw ng pulis, etong si Morales, tinatanggi niya na siya ang gumawa noon. Okay? Ngayon, isa pa po may na-aresto, De La Cruz naman ang pangalan, nakakilala nitong si Morales. Therefore, arestado din siya. Okay? Nagtatrabaho sila sa Japan, technical trainee. So, hindi pa po nagsasalita ang ating Department of Foreign Affairs. Kailangan daw po kasi yung Philippine Ambassador humahanap ng paraan para makausap itong dalawang akusadong Pilipino. So far, yan lang po Yan pa lang, hawak kaya natin. magandang antabayanan natin. Kasi may mga nagtatanong dito, ano na raw nangyari? Well, lahat naman po na nagkakaroon ng kasong Pilipino abroad, pinakikalaman niya, tinutulungan niya ng Department of Foreign Affairs at saka ng Department of Migrant Workers. DMW. Which right now, by the way, anyway, antabayanan natin ang mga susunod na araw. Kita dyan. Pero itong DMW, Department of Migrant Workers, sila'y pinuna ng isang pamangkin ng dating the late former DMW Secretary Susan Ople. Kasi yung kanilang opisina diyan sa may dito sa EDSE,
Oh, yung kanto ng EDSA, kanto ng Ortigas. Ortigas at EDSA. Oo. Matagal na yan. Oo, matagal na. Ngayon, ang pangalan na yan ay Blas. Ople basta center or something. Napansin niya na tinanggal yung May nagmagaling. nagpagaling, tinanggal yung pangalan ng kanyang lolo. Pare, banggitin mo nga, sino ba si Blas Ople, bro? Isang Blas Ople. hindi matatawanan. Naging yan. senador po yan. Oo, senador. Naging Foreign Affairs Secretary yan. Naging Secretary of Labor yan. Okay? Doon siya talaga Doon siya nakilala. matagal Oo, nakilala matagal sa siya roon. Department of Labor. At Maraming naging reforms. newsman din dati yan, newspaperman. Newspaperman po yan. Marami akong kwento dyan tungkol kay Cablas. Naging barkada kasi ng tatay ko yan eh. Naging kaibigan. Kaya nga nung ako'y bagong reporter, at nakita ko siya, binibigyan ako ng scoop. Ganun. Alang-alang sa tatay ko. Well, anyway. Kilalang pangalan po. Bakit naman tatanggalin yung Tatanggalin. At anong pinalit? Hindi, wala pa. Ang nabigla yung DMW, nag-statement si Carlo Ople, yung pamangkin nga ni... Bakit ganun pag bagong opisyal? Hindi, Lahat gusto tanggalin. maglalagay daw, tinanggal lang na daw nila dahil maglalagay sila ng new and better signage, quote-unquote. Ng Blas. Well, hindi natin alam. Ople. Hindi naman niya sinabi. Hindi naman nila sinabi. So, but dapat siguro dyan nagkaroon muna sila ng... Alam niyo yung mga sensitive ang mga tao. mga tao tungkol dyan. sa ganyan. At tanggalin mo na lang, nagulat. So, hopefully, gano'n na nga. Baka Blas Ople pa rin ang pangalan. Papalitan nila yung Tama. Meron pong warning ang Food and Drug Administration, FDA natin. Tungkol po dyan sa mga kape. kape. Malakas tayo minum yan. Meron daw mga kape na brands na hindi registered. Kasama daw dyan yung isang brand ng Nescafe. Naku, sikat na sikat yan, Nescafe, pare. Lumaki ako sa Nescafe. Yung instant Nescafe, yung may baso pa na instant. kristal. Oo, nakabaso yun, di ba? Hindi raw po registered. Nagsalita ang FDA, latte 3 in 1 premix coffee, hazelnut. Yan po yung brand ng Nescafe na hindi raw rehistrado. Latte 3 in 1. 3 in 1, uso ngayon yan. Oo, 3 in 1. Ano yung 3 in 1? Hindi yan 3-point play yan. Iba yan. Kape, gatas, at asukal nandun na. Latte. Kaya nga latte, 3 in 1. Premix coffee, hazelnut. Meron din daw po, Korean naman. Ito, Nescafe ha. Nescafe po. Ang Nescafe, do you know pare, the biggest exporter of coffee is Switzerland. Wala naman silang tanim ng kape. Wala naman silang taniman. Paano nangyayari doon? Kasi pinoprocess nila yung kape na nanggaling sa... They went to the high end of the business, bro. At yung capsule na ganyan. ang mahal nun, They're the biggest exporter of coffee in the whole world. At wala naman silang tanim ng kape. Hindi ba? Di lalo na siguro tayo, may tanim tayo ng kape. Tapos dun mo lagay yung yung imbakan, yung tsaka yung process. Kukunin nila yung coffee tapos beans. packaging. Ang ganda nun. Kukunin nila yung coffee beans, po-process nila, may packaging ngayon, may sistema sila. Sila biggest exporter. Well, lagi natin pinag-uusapan yan I mean, gaya nun, yung ating award-winning broadcaster at Nako, nandiyan na ba? distributor, wala pa. Wala pa sa oras ko lang, binigyan niya kami ng bunuan bangus. Na, Isipin mo, sabi ko, alam mo, ang sarap nito nung tinikman ko. Ito'y mabibili to kung i-export mo sa Europe. sa With a US. proper packaging. Pero yun na nga And diba? promotion. Sana kung nandun yung down Dahil meron kang facility. produkto naman Oo, Hindi may naman tayo produkto ka nagpapahuli pagdating sa Siyempre, produkto. bakit problema yan? Kasi yung bibili, yung mag-e-exportan mo, hihingi bigyan mo ko ng 1 million bottles or something. Okay. Hindi niya kayang Hindi niya ibigay. kaya. Mass production dapat. Yung Switzerland, mukhang kaya. Yung mga sinasabi mong Talagang well-organized yung Switzerland. And they determine Nescafe. Well, anyway, yung latte 3-in-1 premix coffee, hazelnut. Yan po Hazelnut, yung sarap hindi yan. raw rehistrado. Oo. Hindi rin rehistrado yung no brand.
Mocha Milk Mixed Coffee. Marami yung no brand na yan, bro. Korean yan. Korean. No? Korean daw yan. Yung Vietnamese, letter Q. Oo, meron. Yan. Ngon. Ngon. Instant coffee mix. Okay. More in one naman. Ito, hindi 3. More in one. Tapos yung Malaysian, Super IU 5-in-1 premix coffee. Hindi raw po evaluated dyan ng FDA. Okay? So, walang, kumbaga, hindi sila dumaan doon sa proseso na ma-assure tayo na safe. Ganun ang ano niyan, caveat emptor niyan. Okay. Kasi po, FDA, Food and Drug, lahat po ng tinitindang kakainin, kailangan dumaan dyan. Napaka mapangahas naman itong mga kumpanya nito. Right. Na nagbenta sa market na hindi man lang dumaan na yan? FDA. Paano pwede ba makumpiska yan, malikom, at di ba para sa safety natin, mga consumer? It will impose sanctions. Oo. Okay? It will impose sanctions for sure. So, pero meantime po, ang sinasabi ng FDA, mag-ingat tayo. Yung mga produktong yan, hindi pa dumaan sa kanilang inspeksyon. At yung mga nagdi-distribute daw niyan, kasi imported yan Okay? Hindi naman po dito ginagawa yan, imported yan. Ang mga nag-i-import niyan, malalaking kumpanya rin. Ngayon, yung mga nag-import niyan, sila magkakakaso. It's not as if merong Pilipinong bumiyahe galing Vietnam tapos may dala siyang dalawang Isang box, hindi. Hindi ganun, Binebenta sa supermarket. Wow, big. Ang lakas ng loob. Big business. Ibig sabihin, ang lakas ng loob. Meron distribution network na po yung mga yan. Nag-a-advertise pa rin yung mga yan. Okay? Online pa siguro, pare. Pwede. Hanggat hindi po nakapag-issue ng certificate of product registration, hindi kayo pwede mag-distribute ng pagkain ng lalo ng ganyan iniinom. At lalo ng iniinom ng ordinaryong Pilipino. Okay, hindi naman ho nagbo-brewed coffee yan Si parang Joel lang ang nagbo-brewed coffee. Napakatapang naman. Mapangahas But, what if hindi kami siya nangahas, naayos na namin yan. Sinong inayos? Yun na nga. Para hindi nyo inayos yung FDA. maibagsak sa distribution. Di ba? Ang tapang di ba? You cannot do that. So sinabi po ng FDA, yan daw Bureau of Customs, i-report sa kanila kapag may mga pumapasok. I-block. Yan pasok. Ang dami ng no brand na yan No brand, kitang-kita ko yan. Kitang-kita ko yan sa palengke. Yung Malaysian Super IU. Lalo na yung Nescafe Latte. Pumunta kasi kayo sa, halimbawa, ordinary supermarket. Huwag mo na sabihin yung mga supermarket ng mayayaman. Yung mga marketplace ng Rustan. Yan po high-end dyan High-end supermarket yan. Yung mga ordinary supermarket. Punta kayo. Ganito mga kape ang makikita nyo. Okay? Hindi pala dumaan ng FDA yan. Anong parusa kaya ilalagay dyan? By the way, mas mura, no? I'm sure. Kaya bibilin talaga ng masa yan, di ba? Ay, naku, mahirap yan. Kinontak na raw po, yung mga kumpanya na yan, kinontak na at hindi pa sumasagot. Ang problema nito, wala naman kasing enforcement arm ang FDA. Hindi Aasa rin sila sa pulis Pagdating sa mga... Para palang DTI yan, pare, yung nasa palengke na... Wala. Magpapapress. Aasa ka rin sa pulis dyan. Okay? Yung pulis naman, may busy yan sa ibang mga krimen at hahatakin mo. Para dyan. Okay. Ngayon po, pagkain nga yung pinag-usapan natin, FDA, nangako na naman ang DSWD. Committed daw sila. Committed. Alam mo na yun? Mabigat yung mga salitang committed. Committed. Ano yung declension nun? Committed, kumita. Iba pala iniisip po, pare, kumita. Committed daw po sila na masolusyonan ang hunger, yung mga nagugutom.
Oo, dahil may lumabas na story ng isang araw, mataas ang Tumataas po ang nagugutom. involuntary hunger. Ano ibig sabihin ng involuntary hunger? Nakaranas ng nagutom noong nakaraang buwan. Okay. Iba po yan, yung sa food insecurity naman. Yung 70% ang nagsasabi sa food insecurity, hindi nila alam kung kakain pa sila. Hindi po yan yung nagutom o magugutom. Hindi nila alam kung mas malala yun. Hindi mo alam insecurity kung kakain ka pa o hindi. Pinag-uusapan po natin, in a country like the Philippines, agricultural country, pinag-uusapan natin may nagugutom. At milyon-milyon tao yan. Nakakaranas ng gutom. Number 1 yan sa Balance of Luzon. Pinakamababa yan sa Visayas. Hindi ko alam kung anong meron dyan sa Visayas. Mas masinop ba mga tao? Mas madaling magtanim? Whatever. I don't know. Sa Balance of Luzon, ibig sabihin, mahirap itapon mo nga lang yung buto, tutubo rito sa atin. Okay. Ang sabi po ng DSWD, nakita daw nila yung DSWD survey, umakyat sa almost 13% ang incidence ng hunger dito sa Pilipinas. Kaya daw po, we continue to implement innovative programs to address hunger among our citizens. The survey result does not stop us from work, from our work. We are more determined to seek. Ang haba naman. Haba naman yan. Alam mo, as editor, tatapon ko na yan. Dressing. Ang haba nung code. Isang buong paragraph. Mga ganyan, suspityoso na ako. Meron daw po silang food stamp program. Naku, food stamp na nag-usapan na natin yan. Mas magastos pa ang administration yan. Ng food stamp. Food stamps. At nakakarating nga ba? Sino makikina? How does it work? How does it work? Yung effective po ba yung food stamp program? Meron kayong food stamp program. Meron pa rin nagugutom. Simple po yan. 1 + 1 lang yan. Meron kang food stamp program at yan ang pinaglangalandakan mo solusyon. Meron pa rin nagugutom. Ibig sabihin, it's not working. Logic lang po yun. Yeah. Ngayon, kung hindi kaya marating ng kokote nyo, yung logic na yon, may problema tayo. Pinangangalandakan nyo yung food stamp program. Naglalaban nila talaga. Ayon sa SWS survey, lumalala ang hunger. Ibig sabihin, yung programa nyo, it's not working. Uulitin nyo pa sa amin ngayon, meron nga kaming food stamp program Kaya committed kami. Anyway. You're running around, circling around. Yung po kasing food stamp program, ang target na niyan talaga, 1 milyong pamilya. Naggawa sila ng listahan 3. Sino naman gumawa ng listahan na yan? DSWD. Ibig mo sabihin, 1 milyong pamilya lang ang inyong target? Ilan milyon ba yung nakatarget sa involuntary hunger? At ilan milyon Pilipino? Sa 13%. Mahigit 10 milyon po yun. Mahirap yan. Kung tayo 110 million people, okay? Mahigit 10 milyong katao yun. I-divide by 5 nyo. Mahigit 2 million na pamilya. Kasi ang presumption, ang isang pamilya, 5 katao. So, kung 13% po yung nakaranas ng gutom sa 110 million, di ba? Mahigit 13 million, i-divide mo by 5, mahigit 2 million. Ang target nyo, 1 million families. Ano mangyayari doon sa 1 million na nakakaranas ng gutom? Matatagal. 1 million lang daw ang target. Matatagalan pa silang kung makaranas ng gutom. Yun, kung talagang na inaabot nyo pa, yung 1 million families, inaabot kaya nila yun? Hindi pa sigurado yan, yung core na 1 million. Yan tawag dyan yan ay patak sa balde. Drop in the bucket.
Anyway. Bro, bago matapos, gusto ko sanang pag-usapan to saglit eh. Ano yan? Okay. Ito, guys, sa Metro Manila, di ba, nakikita natin puro nagtataas ang mga kondo. Ito, natatanaw namin, pinag-uusapan namin kanina. Yung bang tapos matraffic, tapos yung mga lumang lugar sa dito sa Maynila. Okay. Imbis na, di ba, sana ma-retain natin, magkaroon ng konting puso pa yung ating lungsod. Sana yung mga real estate or even mga ibang developer makaisip na i-restore yung mga luma. Renewal. Ngayon, nabanggit ko lang to dahil ito, meron akong mga retrato. Mamaya ipapalabas ng ating technical group dyan. Sa Singapore, nabasa ko. Merong isang abandoned mall. Parang naisip ko parang Harrison Plaza. Parang gano'n eh. Luma na. Lumang-luma na. Kasi At half a century old. Talaga sisira. dahil sa kalumaan, hindi na pinupuntahan ng mga tao. Dahil puro mga karaoke bar at CD bar daw ang pinupunta. Mga ganun na. Inuman na. Hindi na tayo pupunta sa ganun eh. Hindi na. Sige. Tapos Anyway, problema din ng parking dyan. problema, parking, krimen, ganyan. I-redevelop sana nila. Pero usually, kahit sa Singapore, sinisira, tatayuan nila ng mga kondong mga ganyan, mga 54 stories or whatever. Iba, ang ginawa nito, Wala na yung heritage natin. nawala na. Ang ginawa dito sa Singapore, kasi doon, may mga young artists sila. Para sa atin, maraming creative din sa Singapore. Para mga Mas marami tayo creative. mas marami tayo, pero sila meron din. Itong mga kabataan ang ginawa, nagpaalam sila doon sa local government. Okay. Tinake over nila yung mall at nag-paint sila ng mga colorful murals at mga paintings doon. Art workshops. Tapos nagtitinda sila ng kape, pagkain. Yung maayos na ganun ba? Aba, mantakin mo ang nangyari, nagkaroon ng street art atmosphere doon. Pinoy culture yan, pare. Oo. Ang ilalagay dyan sa art na yan, yung kultura natin. Oo. Ngayon, yun na nga. Bakit hindi nangyayari dito yun sa na atin nga. yan? Yung tinatawag nilang gentrification. Alam mo, irony rito, kasi tumira ako sa Singapore noong 1990s, ginawa na yan dati sa isang maliit na parte rin yung mga warehouse nila dati doon. Kasi di ba, ni-restore nila yung Singapore River, yung mga... May isang warehouse doon na malaki. Ang nag-spearhead dyan, bro, mga Pilipino na artist. Kasi nandito na siya ngayon, si Bogie, si Ruiz, cartoonist ng Daily Mirror. Nagtatrabaho sila sa Singapore Straits Times. Alam mo, board na board tong sila Bogie po. Ilan sila mga artist doon. Nilipo nila yung mga artist na Singaporean at ni-restore nila yung pabrika. Ginawa lang Biruin mo yan, Pilipino pa. Kasi bawal kasi sa graffiti sa Singapore eh. Nagpaalam sila at pinayagan naman sila. At dahil doon, na-gentrify yung lugar. Okay. Naging art haven, may mga coffee shop, music. So, dito nakikita rin natin. Ang dami mga lugar na ganyan na pwede. Dito, halimbawa dyan sa BGC. sa BGC, ganun. Yan pong paligid ng BGC, marami na dyan mga lugar na pwede nang i-gentrify. Ibig sabihin po, renewal. Urban renewal. Kailangan lang na magkaroon ng simula. Hindi natin kailangan... Naalala ko pare yung Remedios Circle. Yun. Sa Manila. Yan, ang ganda niyan. Ang nagsimula ho niyan, isang cafe lang. Yung Cafe Adriatico. Okay, dati ho, ano na yan? Hindi pinupuntahan yan. Nabubulok na yung lugar na yan. Kumbaga, sabi nila. Yung tawag dyan. Yung term ko na nabubulok kasi ang sabi nila, urban decay. Yan ang nangyayari sa mga inner parts, inner cities. Okay? Ang kailangan dyan, may magsimula lang ng renewal. So, to si Larry Cruz, so malaki daw isa po newsman yan eh. Nagbukas ng Cafe Adriatico. At dinisign niya yung Cafe Adriatico in such a way na na-retain yung lumang aesthetics ng lugar. Pero naka-aircon na siya. Yung mga Remedios Circle na yan kasi medyo magaganda yung bahay dyan. Dahil doon, naging curious sa mga tao at naging puntahan niya. Kasi nga naman, newsman. Both local at mga foreign tourists. Kasi doon nagsimula, kumalat na yan, nagkaroon ng renewal dyan sa Remedios Circle. Ganyan lang ang kailangan mangyari. Well, naintindihan ko siyempre yung mindset ng mga developer, ng mga real estate developer, kaibigan nating real estate developer. Pero, does Metro Manila really need all of these 50-story, 30-story condominiums na nakaka-afford lang, iilan lang? Samantalang pagka inayos mo yung lugar na yan, kaya ito natanaw natin, di ba? Malapit dito sa Oranbo. Sinasabi mo kanina. Sa Oranbo, Pasig. Ang daming
kondo nakapaligid. From the air, okay. May ayusin mga mo. lumang bahay dyan Bahay, may lumang na pwede eskwela, mong i-gentrify, gawing mga cafe. cafe, Yung mga art gallery, mga ganun po. boutiques. Simple. Na pwedeng, ang tao pwede maglakad, mag-park ka lang doon sa lalo isang na sa parking. Intramuros, Oo, pwedeng sa gawin yun. Intramuros, pwedeng gawin yan. Hindi Yung sa ka- Makati, sa poblasyon, yung mga ganun. Oo. Baka dapat ang may papel niyan, yung human settlements. Or LGU. Hindi ko alam eh. Well, ginagawa ngayon nila First Lady yan, dyan sa may Pasig River. Pero sinasabi sana namin, sana sa iba-ibang parte rin ng Metro Manila. Magkaroon ng ganyang Kasi consciousness. nawawala na nga tayo ng green areas, park. Ang problema kasi parang ang culture natin dito sa Pilipinas, ang thinking, ang culture para sa may pera lang. Right. Para sa may kondo lang. Ay, Tapos, pwede. hahamig ng award sa Quill Awards. Ayan. Hindi ganun ang buhay. Quality of life sana. Oh. Okay. Oras na ho. Kailangan na natin Ako, i-introduce naamoy ko na yung punuan bangus. ang susunod na programa, Ronda Pilipinas. Na. Kasama po ang award-winning broadcaster. Hindi na lang Quill, ha? Dennis Broadcaster. Antenor Jr. Yan na po, sa ngalan ni paring Jonathan de la Cruz, Joel Laksamana, Larry Gadon, ako si Conrad Banal. Ito ang Karambola sa Aliw 23. See you tomorrow. Karambola. Sumainyo ang programang Karambola sa DWIZ. Hanggang sa muli, tayo'y magbabalik upang ihatid ang pagtalakay sa iba't ibang mga issue dito pa rin sa programang Karambola sa DWIZ.